Hello freelancers, I will share the third quarter ITR year 2025 filing guide. Start of filing is on October 1, 2025 at ang deadline is on November 15, 2025. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at J Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Let's start. So, dalawang scenario lang po yung isi-share ko guys. Scenario 2, para po sa freelancer na lumagpas na ng 250,000 ang income, kaya meron na pong tax due. First step, review po natin yung BIR Certificate of Registration. So ito po, very important document. Bukod sa ito yung Certificate of Registration natin, dito rin po nakalagay kung ano yung kailangan nating i-file or i-comply kay BIR. Dito po sa tax types. Para sa mga freelancer, usually income tax return lang naman po yan. Pero quarterly po ang pag-file ng income tax return. Kaya dalawa yung nakalagay. Quarterly, saka isang annual. Nakalagay din po dito yung due date. So third quarter due date is November 15. Pero hindi po nakalagay kung kailan yung start of filing. Ang start of filing po guys ay after the taxable period. Ang fina-file natin ngayon ay third quarter ITR. At ang taxable period is from July 1 to September 30. At ang start of filing date ay yung next day after the taxable period, which is October 1. So, ganun po siya guys. Sa income summary naman po tayo. So, ang total income ko for the third quarter is 150,000. So, third quarter, July, income ko 40K, August 50K, and September 60K. Total of 150,000. So, gagamitin po natin to sa filing. Ito yung ipa-file natin for the third quarter. Proceed na po tayo sa EBIR. So ito guys, EBIR software, madadownload po siya sa BIR website. Since continuation po itong filing ko, meaning nakapag-file na po ako ng tax return ko, nakasave na po yung profile ko dito. Once na nakasave na yung profile natin, ilalagay lang po natin yung taxpayer identification number. And then click po natin yung tab. Mag-auto fill out na po yung ating information. Kung first time mo naman po mag-file, dapat yung information na ilalagay mo dito ay nakabase sa BIR Certificate of Registration mo. Tapos triple check po lagi dahil lahat ng information ay importante po. Proceed na po tayo sa list of BIR forms. So click natin. Dito po tayo sa 1701Q version 2018. Version 2018 po yung pinaka-updated na quarterly ITR up to this day. So, click po natin yan. Click fill up, click OK. Start na po tayo. Number 1, 2025, naka-automatic po. Number 2, third quarter ang fina-file natin. Number 3, automatic, no. 4, 0, automatic. 5, automatic po yung TIN. RDO code 6, automatic. 7, taxpayer type is professional. Number 8, alphanumeric tax code is 017, 8% income tax rate. Number 9, name automatic, 10 address automatic, 10A zip code automatic po. Date of birth, manual po siya nilalagay. 12 email address, automatic. Citizenship, manual po nilalagay. All capital letters po tayo guys pag nag-fill out ng ITR. 14, leave as blank. 15, tick no. 16 automatic po na naka 8% kung ano yung pinili natin dito sa number 8. And then part 2, background information on spouse. Leave as blank lang po whether married tayo or hindi. Leave as blank lang po si part 2. And then scroll down tayo. Okay na po guys, click natin validate. Pag validation successful, ibig sabihin na fill out ko na lahat ng required information sa page 1. Click OK. And then click edit dahil meron pa po tayong i-fill out sa page 2. Click next. Dito po tayo schedule 2 for 8% income tax rate. And then dito na tayo sa 47A kung ano yung income ko for the third quarter. Balik po tayo sa income summary. Ang income ko for the third quarter is 150,000. So siya po yung ilalagay natin dito. 150,000. 48A, 0, 49 automatic, 50A, kailangan ko po yung data ng
total taxable income ko previous quarter. So anong quarter po yung fina-file natin ngayon? Third quarter. Ang previous quarter ko is second quarter ITR. Kailangan ko po yung item number 51. So ito po guys, yung second quarter ITR ko. Punta tayo sa number 51 sa page 2. So 51A is 660,000. Kung ano yung cumulative taxable income ko ng second quarter ITR. Siya po yung ilalagay natin sa 50A sa third quarter ITR ko ngayon. 660,000. Cumulative taxable income is 810,000. And then yung number 52, very important po, manual po nilalagay yung non-taxable income na 250,000. So lagay po natin yan. And then 53 taxable income ko is 560,000. Kaya may tax due po akong 44,800. And then dito naman po tayo sa Schedule 3, tax credits or payments dahil may binayaran po ako ng first quarter saka second quarter ITR. Ilalagay po natin siya dito sa 56A, tax payments for the previous quarter. So nandito din po siya sa income summary ko guys. Nagbayad ako ng first quarter ng 4,000 and second quarter nagbayad po ako ng 28,800. Total of 32,800 po yung binayaran ko ng first quarter at second quarter ITR. Siya po yung ilalagay natin dito sa 56A, 32,800. Ayan, so mababawas po yan guys, kaya ang tax payable ko ay 12,000. Balik tayo sa income summary, may papakita po ako. So ayan guys, kung mapapansin nyo, once nagbayad ka na ng previous quarter, once lumagpas na yung income mo ng 250,000, katulad nitong shinare kong example, second quarter nagbayad na ako ng tax niyan. Kung ano yung income ko sa succeeding quarter, for this scenario 150,000, i-multiply natin ng 8%, 12,000. Siya lang po dapat yung babayaran ko sa third quarter. So pang self-checking po ito, kung medyo nagulat kayo ba't hindi yung inaasahan yung amount, hindi 8% yung lumabas, i-review nyo po yung figures, baka may mali lang po kayong na-fill out, may typo error. So ayan, makikita nyo 12,000 yung 150K, multiply mo ng 8%, 12,000. Siya din po yung lumabas sa tax payable ko. So tapos na po, click validate, click OK, balik tayo sa page 1. Ayan guys, tax payable is 12,000. So pwede na natin siyang i-file online. Click submit final copy, click OK, and then mag-agree po tayo sa terms of service agreement. Ito po yung pinaka-last step. Hindi ko na po siya gagawin dahil for example purposes lang po ito. Pero dapat po mabasa nyo yung successfully submitted. May ipapakita po ako. So ito guys, in my case, lagi nag-failed yung unang submission ko. Tax return was not submitted. Click lang po natin yung OK. Pag ganito po yung nangyari sa inyo, resending your tax return, click OK hanggang mabasa po natin yung submit successful. And then, ayan po guys, pag successful na po siya, hintayin na lang natin sa email natin. Usually within 24 hours, darating na po yung tax return receipt confirmation. Bago po tayo mag-proceed sa tax payment, ipapakita ko po yung final output, pati yung pagbayad ng tax online using Maya. So ito po yung final output guys. I-print out natin ng PDF. Gumamit tayo ng PDF printer. Ayan yung page 1 ng ITR ko. Lagyan din po natin ng pangalan. Ito yung page 2 ng ITR. So dalawang page lang naman po ang quarterly ITR. And then ito na po yung mare-receive natin. Example po ng tax return receipt confirmation. Pag dumating na po ito, saka po tayo magbayad ng ating tax. Pwede po sa Maya. Ito po yung example. So pwede nyo po itong gayahin. Siyempre magkaiba lang tayo ng amount, saka yung TIN, saka yung RDO code at email address. So yung branch code, 50 po yan. And then yung tax type, income tax po. And then yung return period, very important po, September 30, 2025. So that's it guys. Tapos na po tayo sa scenario 2.
So that's it guys. I hope makatulong yung guide sa pag-file nyo ng third quarter ITR. Para po sa mga questions, sa support group na lang po natin, Freelancers BIR Tax Compliance Support Group. Ang next tax compliance po natin ay ang annual income tax return for the year 2025. So next year pa po yun guys. More power sa freelancing business nyo, more clients to come. Stay safe.